Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating one-year Bible reading in Tagalog sa taong 2024. At ngayon po ay day 84 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 16, 17, at 18. At kung meron po kayo mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng live streaming na ito. At paki-like and share po ang live streaming na ito or recording na ito sa inyong family and friends upang malaman din po nila ang salita ng Diyos or ang Biblia sa araw na ito. Kaya halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Samuel chapter 16. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan dito sa harap ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak na wala rito? Meron pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Sagot ni Jesse, sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Samantala, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, papahiran o pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin ninyo siya upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay, magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh, kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at pinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Ganon nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak.
isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya ito'y tinawag niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, "Bayaan mo maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin." At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. 1 Samuel chapter 17. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soko na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damim na nasa pagitan ng Soko at Azekah. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela at dooy naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat, ang mga Filisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath at siya'y mula sa lungsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang na 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako'y isang Filisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem, Juda. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki, si David ang pinakabata. Sina Eliab, Abinadab at Sama ang 3 pinakamatatanda niyang anak na kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 slope ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, ng maaga, bumangon si David. Ipinagbilin niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, "Tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari.
Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi pababayarin ng buwis. Tinanong ni David sa mga kapatid niya, ano raw ang gantimpala sa sinumang makapatay sa Filisteyong iyan at sa makakapag-alis sa kahihiyan ng Israel o sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Filisteyong iyan, sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Sumagot si David, bakit ano ba ang ginagawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos sa buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan kanawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pagdigma. Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, nilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataan, may maamong itsura, nilait niya ito at pakot siyang tinanong, anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo.
Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mangdirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Saaraim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang nagustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Nakita ni Saul na nang sinusugod ni David si Goliath, itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, "Abner, kaninong anak ang batang iyon?" "Hindi ko po alam, kamahalan," sagot ni Abner. "Kung gayoy, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama," utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong siya ni Saul, "Kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem." 1 Samuel chapter 18. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan. Siya ipadala ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamborin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi na sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, "Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari." At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin, ngunit parehong nailagan iyon ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Dahil dito lalong natakot sa kanya si Saul. Sa kabilang dako, si David ay lalong napamahal sa buong Israel at sa Juda dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno. Minsay sinabi ni Saul kay David, Ipapakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos." Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Filisteo si David upang mawala na ito sa kanyang landas. Sumagot si David, "Sino ang aking mga magulang at sino ako upang maging manugang ng hari?" Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga Meholat. Si Saul ay may isa pang anak na babae, si Michal. Umiibig siya kay David at natuwa si Saul nang malaman ito. Sa loob-loob niya, si Michal ang gagamitin ko upang maipapatay ko si David sa mga Filisteo. Kaya't muli niyang sinabi kay David, "Ngayoy talagang magiging manugang na kita." Kinausap pa ni Saul ang kanyang mga tauhan sa palasyo upang hikayatin si David. Ipinasabi niya, "Gustong-gusto ka ng hari pati ng kanyang mga tauhan, kaya pumayag ka nang maging manugang niya." Nang marinig ito ni David, sumagot siya,
Maaari ba ako maging manugang ng hari gayoy ako'y mahirap lamang at walang maipagmamalaki? Sinabi nila kay Saul ang sagot ni David. Ipinasabi naman uli ni Saul, sabihin niyo na wala akong hinihinging dote kundi 100 balat na pinagtulian ng mga Filisteo bilang paghihiganti sa kaaway. Iniisip ni Saul na ito ang pagkakataong mapatay ng mga Filisteo si David. Nang marinig niya ito, natuwa siya sapagkat kung magawa niya ito ay maaari na siyang maging manugang ng hari. At bago dumating ang takdang araw, nilusob niya at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo at nakapatay sila ng 200. Ang mga balat na pinagtulian ng mga ito'y dinala niya sa hari dahil dito ipinakasal sa kanya si Michal. Lalong naniwala si Saul na si David ay pinapatnubayan ni Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal ng anak niyang si Michal. Kaya't lalong natakot si Saul kay David. Mula noon, itunuring na niya itong kaaway. Si David ay nagtatagumpay tuwing makikipaglaban sa mga Filisteo at sa lahat ng tauhan ni Saul, siya ang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay, kaya lalo siyang napatanyag. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen.